Okay. So, tapos natin nag-set up. Wala lang. Trip ko. Mag-document for the day. Bili tayo ng ulam. Kasi 10:30 pa naman. I still have time. So, mga bashers ko dyan. Teacher daw nagpa-vlog. Wait. Ito nga. Mahingit kayo. Pero, hindi pa ako nakapag-share ng verse kanina. Gosh, ang daming mga teens na mamatay. Alam mo, meron akong assessment kaya ang daming teens nagpapakamatay ganyan. Kasalanan ng bagong sistema yan. 3 times na ako nag-attend ng psychology seminar at lagi nilang sinasabi, hayaan mo yung batang mag-decide para sa sarili nila. My gosh, no, that's a no for me. Pero syempre hindi ako nakikipagdebate sa seminar kasi registered daw sila, registered our guidance counselor sila. So syempre sasabihin nila we know better than you, diba? I mean, gosh, pero kawawa yung mga bata. Wait, bili ako ng ulam. Wala akong pwedeng ulam. Walang manok. Okay. Wala akong pwedeng ulam. Kaya ako bibili. Okay, let's go. Wala akong mabiling ulam. Okay, so let's continue. So 3 times seminar ako nag-attend, registered guidance counselor at kasama either students or people, pero kulang na kulang yung explanation nila. Nasusuka ako talaga, promise. Number 1, sinabi nila pati PNP seminar ito na yan. Kasi nag-attend ako ng bawal bastos do, PNP yun kulong nyo ako, totoo yung sinasabi ko. At isa sa mga in-implement na bawal bastos do, yung gender equality etc. Pati sila, sabi nila, bata pa, elementary, dapat ay hayaan na mag-decide yung mga bata sa sarili nila. Ay, open na po, Ma'am Lloyds. Open na. Bukas na. Sige. So, yun, sandali, pause ko lang. Bibili ako ng kakainin ko. Ito. So, yun. Okay. Fried noodles. So, pili ako ng fried noodles. Yan, fried noodles. Fried noodles. Toge. Ito po, magkano to? Itong set na to. Alin po yung may hotdog? Oh, yung add-on toppings. Yung may hotdog Ito po. O hotdog lang? Ito. Hotdog Yung set. siomay. Oo. Bali, 57 plus 84 po. Tapos, dalawang regular burger. Ano naman po po na? Nakagawa ka na ng patties? Hindi po. O, sige. Ano na lang. Meron kayong egg nun. Meron pong egg. Magkano yung egg Plus sandwich? egg. Ay, wala po. Egg sandwich daw. Egg sandwich. O, sige. Yun na lang muna. Ano na lang. Kaso yung ano niya po sir, yung bread niya po, like po dun sa pang-burger. Oo. Ayun. Pwede. Pagkano yun? Magkano daw yun? Magkano po yung tea? 20 daw po. Sige, dalawa. Tapos, yung cheese stick. Isa rin, yung 4 pieces. Dalawa. Tapos po, cheese stick daw meron dyan, di ba? Cheese stick. Dalawang order dito. Isa lang, sa akin lang. Sa akin lahat yan. Wahaha.
Yan lang, tsaka ano, soft drinks. Ano po, Mountain Dew. Yan lang. Okay, let me pause this. Okay, so nasugat ako kanina, yung unang video ko. So, yun, tuloy natin. So, nag-attend ako ng 3 seminar na nakaka-disappoint na registered ano sila guidance counselor. So, nakapasa sila ng board license sila. So, sabi nila, ito, no, they all say the same. Pati yung PNP, yung dalawang babaeng sa Station 3 yata yun ng Angeles City. Nag-attend din ako. Ang tinalakay ng PNP ay bawal bastos law at gender equality. Yun muna. Sabi nila, kahit elementary, pag nag-decide sila sa sarili nila, lalong din sa gender, ay huwag mong bawalan. Dapat you support it. Kasi valid daw yon. So, siyempre, wala naman ako against nun. Kaso as early as elementary daw, sabi. Na-offend ako kasi kailan papasok yung parents para i-guide yung mga bata. Like, alam natin, mayroong mga desisyon ng mga elementary, dependent sila sa magulang. So, hayaan mo na lang sila. Let them choose their thing. No, that's not true. Disagree ako doon. From the bottom of my heart, kahit tanggalin ako ng lisensya sa teacher o kaya sa trabaho, that is so wrong. Para saan yung teacher? Para lang nakatulala? Para saan yung magulang? Para makatulala? Para lang hayaan mag-decide yung mga bata? Okay? So, sabi ko, ang mga bata, pwede silang mag-decide pag 25 na sila. Kaya nga may batas, pag kinasal ka, kailangan mo ng parents' consent until 24. Diba? Ang layo ng logic, parang sabog. Wala silang consistency sa prinsipyo sa buhay. Kasi kung bawal sa batas ang mag-asawa, dapat 25, walang consent, 24 may consent. Tapos yung elementary, hayaan mo mag-decide sa sarili niya. Ano, susuportahan mo ay kung gusto mag-asawa ng bata. Hindi, gusto niya. Feeling niya, matanda na. Hindi ako nag-exaggerate yet. Let's be consistent. So, disagree ako doon sa sinabi ng mga PNP officers. Sorry, it's just a values. Sasabihin niya, nababiolate ako ng laws. Hindi, no? Yung mga yun ang pahamak niyo, huwag yung mga anak ko. My children will be taught until 25. They're gonna be under my roof. If they don't want to follow my rules, they have to leave. Simple. Tapos sasabihin, paalisin mo yung mga bata, minor sila. So, bawal yun, patas na naman yan. Ay, gusto niya alagaan yung mga anak ko? Hindi, di ba? Sinisira nila yung, mamaya, sasabihin ko, yung result nun. So, yung 2 and 3 example ko ay yung sa registered guidance counselors pa yung nagli-lead, ang dami. Ang bottom line, pagdating sa career or decision, hayaan mag-decide yung bata. Hayaan mag-decide kung gusto nila ng ganito, ganyan, ganyan. Hayaan yung mag-choose. Kasi sabi nila, alam nila yung sarili na, no! Children nowadays do not know themselves. They are poisoned by social media and by your theories. That's why, mga bata, they become quitters. Di ba, ang daming batang quitters? Hindi kayo kasi nagtuturo sa public school eh. Ang daming batang quitters, ang daming batang hindi alam yung priority. Tapos sisisihin yung magulang. Di ba? Tapos papakulong yung magulang pag liko sila. Pero mismong turo ng sistema ay hayaan sila mag-decide. Kaya I feel sad na ganito. Okay, anong epekto nito? Pag pumalpak yung mga bata kasi hayaan natin mag-decide sa sarili nila. Literally, kailan papasok yung parents? Papasok daw lang yung parents pag pumalpak na sila. Hello! Doon kailangan ng guidance ang bata pag palpak na lang. Hello! Parents know how to prevent things because they're older than their children. And yet you stop them to not only let them see the things that they need to see, kasi sasabihin nila iba-iba tayo. No. Yung resulta ng sistema na to, noon inattend ko sa PNP, Philippine National Police, and sa mga registered guidance counselor, anong bunga ngayon? Sige nga. Okay.
kriminal, bata sila, pumapatay ng bubugbog, nagpapakamatay. Tapos siyempre sasabihin, nasa bahay yan, nasa magulang yan, hindi. Mali kayo. O, maraming mga times na totoo yon, pero guys sa akin, not with me, I disagree. Pero ang problema sa mga anak ko, nalaso na sila sa turo ninyo. Sinasabi nila, sabi ng teacher, sabi ng psychologist, na we can decide on our own. Kasalanan nyo yan, system. I'm not part of that system. So yun lang masishare ko. And meron mga, I think, lahat puro gender equality, puro, you know what gender equality is? Ginagaya nyo yung Amerika yung mga rainbow, ginagaya nyo yun. So sad. So yun lang masishare ko. Based on my family values, based on the values that I hold since 1970s. 1970s ako na alam mo yon, na hindi ganun yung turo sa amin noon. Pinalitan ninyo, kaya ngayon ang society ay weak. Generation Z, Generation A, patuloy they're gonna be weak. They're gonna die earlier. They're gonna hurt themselves because you let them alone. You force people to believe that they should decide for their own. I think I am the last generation, my batch, who knows the truth, who wasn't altered by false teaching and false value for family. We are the one left. So, yun lang ang masishare ko, kasi nagtataka ako, ang dami nang nagpapakamatay na bata, ang daming batang namamatay dahil sa sakit at the age of 18, 30, they're too young. Ang daming liko, ang daming quitter, konting hirap, ay ang daming scammer din. Mga dating kaklase ng anak kong grade 11, grade 10. Pag they know how to take advantage of innocent people. Yeah. And sabi ko sa anak ko, forgive them. Ang babawi naman yung mga inutang nila, mga perwisyo nila. You have to learn to forgive them. And first and foremost, you learn how to forgive yourself, kasi nainis yung anak ko dahil nagpaloko sila sa mga kaklase nila. Ng grade 10, 11, nagpanggap ng friends, tapos inubos yung savings niya. So, may oras din sila sa Diyos, you know. Wala tayong oras sa ganyan. Our time is all love, forgiveness. So, hopefully my children will listen to me, kasi nalasa na sila sa turo ninyong let you decide for yourselves. But I told them, love, stay away from bad people. Don't show anything material success, because people will just take advantage of you. And it's true. So, yun lang masishare ko. And let's get a Bible verse. The reason why I'm sharing this is because I want you to firmly know my side now na against ako sa mga principles na yun. And it says in Psalm 118:17, I live to declare the glory of God always. That's why I'm sharing all videos, you know, basic things. So yun lang. God bless everybody. And yeah, I have videos and proof what I've said about registered guidance counselor na hayaan mga bata mag-decide. Tinatanong ko, kailan papasok yung magulang pag pumalpak na i-guide? O yan naman tayo kailan nila ng guidance, wag lang daw diktahan kung anong dapat nila. Matalaga, totoo. Alam mo yung weakness ng sarili mong anak, strengths, lumaki sila sa'yo. Tapos ikaw are registered guidance counselor ka lang, biglang papasok na sasabihin na ang mga anak mo hindi dapat makinig sa'yo sa decision nila. I don't think so. Slap on your face. Okay, so that's it. Ayoko nang lumalim tong usapan. Basta all I'm saying is stay away. Stay away from the kids. Do not poison their mind. Let the parents take care of them. Let the parents love them and guide them and tell them, because the generation is so weak, they have to be dictated on what is right, guided. Parents identify their strengths and weaknesses, let them lead them. No more of that, you know. Obviously the result is disappointing. It's now a weak nation because of what you teach
and I'm against that. Okay? So all love, love. Remember, Bible says, train up a child in a way should it go in Proverbs, and when it's old, you won't depart for it. It says that the word of the Lord is the light unto my feet and the light unto my path. And I'm here because I follow what is in Matthew. Let your light so shine before men that they may see not my good works, but God's good works. Psalm 118:17. Have a wonderful day.